Hi guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, we're still here at Puerto Princesa and it's our day 3. So after our Sabang zipline ay dumiretso na nga kami sa underground river. And since marami nga daw nakapila sa port, so kumain muna kami dito. Bali, libre nga pala ito doon sa tour package namin. After taking our lunch, ay pumunta na nga kami doon sa port. And we were informed na medyo maraming tao, so maraming pilas. Kaya medyo need namin mag-wait ng medyo matagal. Pero okay lang din kasi kung mapapansin nyo, napakaganda lang na talaga yung view dito. Plus, nakaka-amaze yung alon dito sa dagat while waiting dun sa bangka namin. At while waiting, ito na nga yung group namin. Bali may kasama kaming foreigner, si Luca. So ayan guys, dito na yung way namin papunta dun sa underground river. Medyo maalon lang talaga siya kasi medyo makulimlim during this time. Pero worth it naman yung papunta namin. And you can see here na sobrang lakas ng alon dun sa bandang dun, no? So, ayan. Hindi rin naman medyo matagal yung pagpunta doon. So, nandito na kami na sa underground river. Ayan yung dito. And yun yung entrance. So, maglalakad na kami. Papunta doon sa pinaka place ko sa So, ayan, papunta na kami dito. And since underground river nga to pinuntahan natin, we need to wear a life vest at saka helmet na rin for protection and safety natin. Though, sinabi naman nila na hindi dangerous in yung rock formation, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. And at the same time, maraming bats sa lugar na to. So, para iwas rin sa pagbagsak ng mga nila sa head natin. So, let's just wear helmet. And ayun na, humuha na kami dito. And this is our way naman dun sa underground river. Ito na talaga to guys. So, maraming species dito such as monkeys, ayan yung mga unggoy, and marami pang iba kasi hindi na namin masyadong in-explore. Uy, wag daw. Hi guys! We're here at Underground River. I'm with Babu David and Sir and Andrea and Sir Miro. Oh, alam ko ba kayo? Vlogger yan. Ito yung way papuntang Underground River. Pabalik na sila kami papunta pa lang. And ayun nga guys, but bibigyan ng audio here para yun yung papakita sa loob. Kasi bawal na sa Tagalog o wala po? Ayaw ko magbilang nga kayo. Tagalog natin o yung English? Sige po, mas maganda English. Ay, English na lang. English, bitaw ito nga. Para mo nasagot sa aking kantadya. Mas maganda yung boses. Tingnan yung audio device, ma-exam tayo mamaya ha. Hindi Sige ka perfect, po. maiwan na dito. Kala ka perfect. Kailangan perfect. 1, 2, 3. Check niyo po kung may sound. Check daw maganda. May sound ng music na naririnig. Meron na ba? 10 lang yung exam mamaya. Oo, pasado may libre na ulit ha. Guys, bye. Okay. Tapos na picture. Na-play na yung audio. Baba na, uwi na tayo. Ayun na pala yun. Tapos na. Yun na yun, yun na yun. Parang mas maganda yata.
So as you can see guys, sa bungad pa lang, you can see different detailed rock formation. And the rock formation here compared to the rock formations inside is quite different, and makikita nyo yung kulay. So iba't iba rin yung kulay nila, yung hugis nila, and mapapatanong ko na lang, paano pa nagawa tong kagandang rock formation na to? It's natural guys, hindi siya man-made. So, ang ganda diba? Parang marirealize mo na, wow, God created this for us to see. And, ayun nga guys, may iba't ibang rock formation hugis dito. Some of them are mukhang puso ng saging, ng cabbage, ng mushroom, iba't ibang object. Actually, parang may imahe pa ng ng alam mo yung birhen or something like that. So, nakaka-amaze talaga siya. And may sa pagpasok namin, hindi mo maiiwasan na maamoy yung siguro ihi ng bats. And marami talagang bats kasi maririnig mo agad talaga yung ingay nila. Pero don't worry, hindi naman dangerous tong mga bats na to. And it's been a long time na tourist spot to. So, for sure, wala namang naitatalang na napahamak here due to bats. And at the same time guys, napaka gandang experience nito kasi meron silang audio device for you to hear yung history ng underground river and bakit siya napasama sa 7 wonders of the world. And sa audio na to, bale, doon rin i-discuss yung different formation and very educational talaga siya. So, ina-advise talaga na gamitin ito during the tour here in the underground river. And meron siyang options kung isa kang Korean, you can ask the tour guide na pwede po bang Korean to. If you want to use English, which is recommended ng mga tour guide na yung English talaga yung gamitin kasi maganda naman talaga yung audio. And meron rin naman Tagalog for those people na still prefer ng Filipino as medium ng audio nila. And ayan guys, sobrang ganda dito. Makikita niyo yung pagpasok namin, ayan, ang ganda niya. Akala mo dito sa video parang malapit na siya sa iyo, pero actually hindi naman. And hindi naman siya ganun kakitid. Pwede namang dalawa yung bangka na dumaan dito sa area na to. And may mga area na pag inilawan, medyo dim pa rin siya. May mga area naman na talagang makikita mo may kulay na white or something yung rock formation. So, napakaganda talaga na ma-experience nyo rin to in real life. Hindi lang yung makita siya sa videos. Iba pa rin talaga kapag ma-experience nyo siya ng sa totoong buhay. Like, pumunta talaga kayo sa underground river. And, yun nga, guys, doon mo ma-realize how beautiful God's art, you know. So, ayan guys, sana ma-enjoy nyo yung tour na to. Sa panonood na to ay mabigyan rin kayo ng kasayahan sa pag-watch nitong video. So, I'll just cut my monologue here. So, just enjoy watching this video.
And yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, almost 1 hour rin itong tour na to. So, ayun, makikita nyo na yung Buddhas dun sa cave. Yan na yung papasok dito sa underground river. And tulad nga ng sabi ko, it's recommendable na pumunta kayo dito to see it for your own eyes. And at the same time, maganda rin tong bonding with family, especially if you have kids. Magandang isama sila dito for them to be informed about this underground river na makikita dito sa Philippines. Isa ito sa 7 wonders of the world, so it is important also for the kids na matutunan na, oh, ganito pala kaganda yung isa sa mga 7 wonders of the world, kaya pala siya nakabilang doon. And ayun lang guys, sana nasayahan kayo sa panonood nitong video na to. And I hope na makapunta rin kayo dito para ma-experience nyo siya. And masabi kung ano rin yung feedback nyo. And kinagabihan nga ay pumunta rin kami sa Ihuahi Firefly at doon na rin kumain before namin makita yung napakagandang mga kulisap or sinasabi nga nila in English, firefly. Pakipalis mo na yung 8 packs kung walang dinner, yung 11 na lang ang sa akin. Marami dito sa side na to. Ganda. Ganda nakikita na lang. Hello po. Yung 8 packs kung without dinner. Ano yan, naputok mo? Pag-go mo. Ayan, ito ba? Sabi na mag-try. Ito ba? Again, thank you for watching and see you to another travel vlog. Bye!